Hapon na nang makarating kami sa kanilang probinsya. Nakita namin ni Fidel ang kanyang nanay na si Nanay Sonia na naghihintay sa may waiting shed. Habang papalapit kami, bigla akong hinila ng nanay ni Fidel at sinabing magmadali na raw kami at malapit ng dumilim. Nagulat ako sa pangyayari. Sumunod na lang ako at dali-daling naglakad. Delikado raw para sa isang buntis ang maabutan ng dilim sa daan. Medyo malayo-layo pa ang kanilang bahay. Maputik ang daanan at halos puro kakahuyan at talahiban. Mayroon din namang mga kabahayan subalit ang lalayo ng kanilang mga pagitan. Halos magdidilim na nang makarating kami sa kanilang bahay. Habang ako ay nagpapahinga, ay narinig kong nag-uusap si Fidel at Nanay Sonia. Nano kay didi mo pa ina siya gindara? Aw nano di ka nagatuod san mga sabi-sabi didi? Wika ni nanay. Hindi ko sila maintindihan, pero baka sa kanilang mukha na parang nagtatalo sila. Nakita ni Nanay Sonia na nakasilip ako sa bintana. Agad itong pumunta sa akin at sinarado ang bintana. Lumayo ka sa bintana, wika ni Nanay Sonia. Kinaumagahan, nagising ako dahil sa ingay ng mga tao. Maraming bisita ang dumalaw sa bahay para kumustahin si Fidel. Pinakilala sa akin ni Fidel ang kanyang pinsan. Pinsan ko nga pala. Nagugutom ka na ba? Halika, may pagkain dun. Pumasok kami para mag-umagahan. Pagkatapos mag-agahan ay umalis sila Fidel papuntang bayan. Tutulungan kasi siya ng kanyang pinsan na maipasok sa pinagtatrabahuan nito. Lumabas naman si Nanay Sonia para bumili ng asin. Pero bago ito umalis ay ibinili nito na wag raw akong lalabas ng bahay hanggat wala pa siya. Ilang minuto ang lumipas habang nag-aayos ako ng aking mga gamit. May isang matandang babae ang naghahanap kay Nanay Sonia. Sa aking kuryosidad ay nilabas ko ito para tignan. Nagulat ako sa aking nakita. Isa itong matanda na halos butot balat na. Ngumisi ito sa akin at tila gustong hawakan ng aking tiyan. Napakabango mo naman, iya. Maaari ko bang hawakan ng iyong tiyan? Biglang dumating si Nanay Sonia at itinago ako nito sa kanyang likod. Tumawa lang ang matanda at sinabing manghihingi lang sana siya ng malunggay. Pero di bali na, mamayang gabi na lang daw siya kakain. Agad akong hinila ni Nanay Sonia papasok ng bahay at agad niyang sinarado ang pinto. Pagpasok sa loob ay pinagalitan ako ni Nanay Sonia. Dapat raw ay sinunod ko ang kanyang bilin na huwag lumabas. Humingi ako ng paumanhin at tinanong ko siya kung bakit. Aswang. Yun ang naging sagot niya sa akin. Marami raw aswang sa bayan na to. At isa na nga raw sa napapabalitang aswang ay yung matandang nakasalamuha ko. Dapat raw ay hindi na kami nagpunta dito. Agad na naglagay si Nanay Sonia ng asin sa bawat sulok ng bahay. Mahaba-haba raw ang gabing ito at kailangan makaligtas kami ng kanyang magiging apo. Maya-maya pa, biglang may kumatok sa pinto. Si Fidel, nakabalik na galing bayan. Sinabi ni Nanay Sonia ang nangyari, dahilan para mabahala si Fidel. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, sarado na ang lahat ng kabahayan dito. Halos wala na ring ibang maririnig kundi mga kuliglig lamang. Ilang saglit lang ang lumipas ay nakarinig na kami ng iba't ibang klaseng tunog. May parang tunog ng baboy, tunog ng nag-aangin na aso, at kung ano-ano pa. Nakaramdam ako ng matinding takot sa aking mga narinig. Agad naman akong hinawakan ni nanay at